Pinagpala tayo ng Diyos, daigdig niya'y tigib kabanalan. Bagong umagang sumikat, napawi ang takot at kaba. Diyos naming Ama, naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Muli po, magandang umaga po sa kanilang lahat. Salamat, mahal na kapatid. Napakaganda po ng awit. Amen po ba? Ninamnam niyo po ba? Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain. Kakamtin po ba natin ito o hindi? Sagot! Kakamtin. Kakamtin po natin. Sapagkat sa dako pong ito, iyan ang hatid sa atin ng ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Diyos. Napakadakila po. Niloob niya na magkaroon ng isang taong kanyang kinalugdan, na buong kababaan niyang inihandog ang kanyang sarili. Yan po ang ating mahal na Apo Conching. Kaya sa bawat nagtitiwala, nananalig na siya ay ginagamit ng ating Panginoon, kakamtin po natin na tayo ay pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Isang paalala po muna. Bukas po ang simula po ng ating gawain ay alas 12 po, sapagkat mayroon pong misyon sa dako po ng Mapaniki. At isang paalala din po, paki-off lang po ang ating mga cellphone. Sa tuwi na po, yan po ang binabanggit. Huwag niyo pong pagsawaan yun sapagkat yun po ay mahalaga. Paki-off po ang ating mga cellphone, basta po dumako na kayo sa banal na dakong ito. Sapagkat napakahalaga po ng pakikinig. Napakahalaga po ng pagparito ninyo na kung buong puso ninyong inihahandog ang inyong mga sarili, kalimutan po ang lahat. Kaya po pati cellphone, opo muna, no call, no text. Amen po ba? At sa sobrang galak ko po at damang-dama ko po na sa mga oras na ito, ang Diyos ang siyang mangunguna at mag-ahari. Dahil po panahon ngayon ng paggunita sa pagpapakahirap ng ating Panginoon, ang tinatawag na Kwaresma, sa dako pong ito at sa oras na ito, nais ko pong ipabatid sa lahat na kung papaano po ang gawain ito ay nagsimula. At kung papaano din po marapat nating gunitain o alalahanin ang mga paghihirap ng ginamit ng ating Panginoon. Walang dilitiba ang ating minamahal na Apo Conching. Sapagkat katotohanan po, kung walang Apo Conching, wala po tayo ngayon dito. Amen po ba? Kaya't ito po ang dumatal sa aking kaisipan na sa panahon na ito, ang bawat titindig dito sa harapan ay magbabahagi ng katotohanan at patototohanan na ang mga salita na ibinabahagi sa atin ng minamahal na Apo Conching ay hindi salitang tao. Sapagkat
ang lahat ng kanyang tinuturan ay kaganapan, katotohanan, na kung tao lamang, paano nga ba itong magaganap? Kaya mga kapatid kong minamahal, matama po kayong makinig sa bawat titindig sa harapan. At sinisiguro ko po sa inyo na lalo kayong magtitibay at lalo kayong magtitiwala na sa dakong ito, ang Diyos ay buhay at kailanman ay walang kupas. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya ibinigay niya ang ating minamahal na Apo Conching na kung sa bawat araw nga po na kayo'y nakikinig sa tuwi na kanyang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya kung bilang tao, tuturon po ba ito? Hindi po. Amen po ba? Sapagkat nga po, ang Diyos ang nagluluwal, ang nagbibigay ng lahat-lahat sa ginagampanan ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya, takda po na ipagunita naman po sa inyo kung paano po ang dakong ito napasimulan, kung paano natin digandambanang ito, higit sa lahat ang sakripisyo ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya ang una ko pong tatawagin ay ang unang nakatuwang ng ating minamahal na Apo Conching. Napakadalang po nitong magsalita. Napakadalang po nitong tumindig sa harapan. Subalit nga po sa oras na ito, hindi siya maaring tumanggi sapagkat ito po ay panawagan ng ating Panginoon. Kaya, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa ating kapatid na si Cecilia, ang unang hinirang ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Papuri sa iyo, Diyos, amang dakila, ay walang katapusan. Diyos na totoo, magpakailanman. Panginoon kong Hesukristo, sa liwanag at kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo at sa aming mga mahal na ina ng laging saklolo, maraming salamat po. Ama, sa mga oras na ito, kayo po mangunat maghari sa aking mga labi. Ipatadal mo po sa aking puso't kaisipan ang marapat kong bigkasin. Maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang umaga po sa ating mahal na Apo Conching. Pasensya na po malat. Sa aking minamahal na mga alagad, CAPS, choir, IT team, at sa inyo po mga minamahal kong mga kapatid na tagasunod at pasyente. Sino po ba ang mga bago ngayon? Yung po mga bago, pakitaas lang po ang mga kamay. Kayo po, di po ba bago kayo? Sa hindi po nakababatid na ating pong ginugunita ngayon ang panahon ng Kwaresma, pagpapakasakit ng ating Panginoon. Sa hindi po nakababatid, ang gawain pong ito ay nagsimula noong October 27, 2001. 2001 po, October 27, kinalugdan ang ating mahal na Apo Conching ng banal na Espiritu na kung paano nga po tinanggap niya ang atas ng ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kasama ang ating mahal na ina ng laging saklolo. Hindi po mayabang ang ating mahal na Apo na hindi niya maibigkas sa kanyang katauhan kung ano po ang nasa sa kanya.
Noong una pong kinalugdan ng ating mahal na Apo, dating payak lamang po sa lumang bahay, doon po siya nanggagamot. Manaka-naka po ang mga pasyenteng dumarating, mga 20, 40. Doon ko po nakita ang mga hiwaga at himala ng ating Ama na ipinakita sa akin na ang mga bulag na hindi makakita ay pinagkalooban ng paningin. Ang mga may bukol, dagli-dagling na param, ang mga may sakit. Ang anak po ng ating kapatid na Raquel na nagmula pa po sa Taiwan, ang sakit po ng kanyang anak ay psoriasis, na wala na pong doktor na mapapagaling sa kanya. Sa loob po ng 9 na araw, sabi po ng Banal na Espiritu sa kanya, tinuran po sa kanya na angkinin mo sa loob ng 9 na araw ay magaling na ang anak mo sa kanyang sakit na psoriasis. Ala na pong makitang doktor sa ibang bansa po. Wala po silang makita na magpapapagaling sa kanyang anak na sa kanyang karamdaman na psoriasis. Pumunta po sila dito. Nakita po sa katauhan po ng ating Mami Beth. Anak po ni Mami Beth po, si Cathy. Nakita po na nabalitaan po na nanggagamot ang ating mahal na Apo dito na kinalugdan po ng Banal na Espiritu. Yun po, binanyusan po ang mahal na Apo ng 9 na araw. Inangkin po ng ating kapatid na si Raquel na nagtiwala, nanalig sa ating Banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo. Siya po, nakamtam po niya ang kagalingan. Ganon din po ang ating mahal na kapatid na si Raquel. Ang anak po niya ay galing din po sa Taiwan. Ang sakit po ay sa atay. May dot-dot po yung atay niya, puti. Yung atay po niya may puti, dot-dot po. Nagtiwala po siya sa Banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching. Ipinagkaloob din po ang kagalingan sa kanyang anak. Kanya nga po, sino po ba ang nagtitiwalang tapat at nananalig sa kanya na hindi ipagkakaloob ang kagalingan? Ang ating pong kapatid na si Raquel, siya po ang nagtatag at nagtindig ng website na nagsimula ang internet, at ang ating kapatid na si Raquel at sa ating pong kapatid na si Tita Pearl, ang unang-unang IT team po. Walang pagkabula ang salita ng Banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching. Noon pong sa maliit na dambana po, nakita ko po ang sakripisyo ng ating mahal na Apo Kunching. Walang umaga, hating gabi po, kinakatok po siya. Ako po ang saksi at nakakita ng pagpapakasakit ng ating mahal na Apo. Talagang ipinagkaloob po niya ang sarili niya. Isinuko po niya ng buong buo. Pati ang kanyang kabiyak ng puso na si Kuya Nilo. Lahat po yun. Isinuko rin po niya ang kanyang hanap buhay. Na napakaganda po ng hanap buhay niya sa Makati. Sa loob po ng 1 buwan, napakalaki po ng sweldo. Subalit, isinuko po niya ito alang-alang po sa paglilingkod ng ating mahal na Apo. Ang kanyang mga anak,
ay nagtiwala, nanalig na ang kanilang magulang ay ang Diyos na buhay ang pinaglilingkuran ng kanilang magulang na ang mahal na Apo Conching. Sumunod po noon, lumipat naman po sa tindahan ang altar ng ating mahal na Apo. Isinuko po niya, meron po siyang tindahan. Sabi po sa kanya ng banal na Espiritu, isuko mo sa akin ang iyong hanap buhay. May tindahan po kasi ang ating mahal na Apo Conching. Isinuko po niya yon. Doon po niya inano yung kanyang dambana. Dati po kasi ang dambana niya, yung altar niya maliit lang sa ano po, sa bahay lang sa silong. Sumunod po, doon po sa tindahan, inalis po, sinuko po ng ating mahal na Apo yung tindahan niya, ginawa po niyang altar. Sa year 2003 and 4, mininsahe po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo na balang araw, magkakaroon ka ng silungan. Ito nga po, sa ating kinauupuan ngayon, na walang pagkabula ang kanyang mga salita. At tinuran din po sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching na magkakaroon ng banyusan. Dati po kasi ang banyusan dun sa maliit na tahanan po ng ating mahal na Apo. Maliit din nilang po sa garahe nere. Garahe po kasi yan eh. May tabing lang po ng sakong maliit. Tinuran po ng banal na Espiritu na balang araw magkakaroon po ng banyusan. Ito po, natupad na po ang kanyang tinuran. At tinuran din po na magkakaroon ng IT team, internet, choir, organisto, at mga alagad, mga kalalakihan, CAPS, kaya po magtiwala at manalig at manampalataya po tayo sa dakong ito na ang bawat salita niya ay walang pagkabula. Buhay po ba ang Diyos? Sa araw-araw pong pagmimisyon ng ating mahal na Apo, nakita ko po ang kanyang sakripisyo. Tinuran din po na balang araw na idadatal ko at ipalalaganap ko sa buong mundo na makikilala ako sa pamagitan ng internet. Lalaganap ang aking larawan. Natupad po itong lahat. Kanya po ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Ama, Anak at Espiritu Santo. Tinuran po sa dakong ito na buhay ang Diyos. Sa araw po na ito ay magpapasalamat at magpupuri ako sa ating Panginoon. Jesus, buhay ka ngang totoo sa mga pagpapala mo, salita mo ay di kukupas magpakailan paman. Jesus, kami patawarin sa mga sala namin. Salita mo ay walang pagkabula,
sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Jesus, kami patawari sa mga sala namin dito sa lupa, gaya ng nasa langit. O Ama kong mapagmahal, purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos Ama, ang iyong kadakilaan. Ama, papuri at pasalamat sa oras na ito. Salamat po sa idinatal mo sa aking puso't kaisipan. Salamat po ng marami. Maraming salamat po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magtibay, magtiwala po tayo sa ating Diyos na buhay. Buhay po siya sa dakong ito. Minsan po, nalulumbay po ang puso ko. Kasi, pasensya na po kasi, ganun po ako pag nakakita ng mga kamalian sa aking kapwa. Ako rin po, hindi po ako perpekto. Nagkakasala po ako. Subalit, nasumpungan ko na po sa dakong ito na ang Diyos ay buhay. Pag po nakakasilay ako sa mga kapatid ko o sa tao na nagkakasala, nalulumbay po ako na gusto ko pong sabihin sa kanila na naririto na ang Diyos na buhay. Magtiwala lamang po kayo na buhay ang ating Diyos sa katauhan po ng ating mahal na Apo. Sa tuwina po, pag po sinabi ng ating mahal na Apo na may bukas pa, titindig po kayo dito, nagmamadali. Sa totoo lang po, ako na po ang magsasabi, Huwag po kayo nakikipag-unahan. Batid po ng Ama ang ating puso at kaisipan kung sino po ang nakikipagtotoo. Hindi man po tayo makipagsiksikan, batid po niya na kung sino po ang nakadama sa kanang banal na salita. Yun lamang po, patawad po kung ako po ay nakapagbigay ng hindi marapat na pananalita. Pero yun po ang ipinadadatal po sa akin. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat po, Ama. Salamat po at binigyan mo po siya ng tatag kasi nga po, hindi po yan nakakatindig dito na hindi siya talaga lumuluha. Hiningi ko po sa Panginoon at siya rin na makatindig siya ngayon ng matatag na po. Dahil nga po, pinsan siya ng mahal na Apo, hindi lahat ibinahagi sa kanya ang tapang na ipagsigawan sa dakong ito na ang Diyos ay buhay. Dahil nga po, sa iba, sasabihin nila, kaya niya nasasabi yun kasi kamag-anak siya, kilala siya. Ganun po ang tao, amen po ba? Subalit, napakabuti po ng Diyos sapagkat mayroon siyang hinirang na hindi kaano-ano ng ating mahal na Apo Conching sa dako nga po na ito. Iba't ibang lahi po kami.
Sa kanila, ipinagkaloob ng Ama ang tibay at tatag sa buong katotohanan sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Marami pa pong kulang yung ibinahagi ng ating kapatid na si Cecilia. Subalit nagpapasalamat po ako sapagkat binigyan nga po siya ng tatag. Napakarami pa po at talaga pong katotohanan lahat ng kanyang mga salita na naging kaganapan na po ngayon. Kaya ang susunod ko pong tatawagin ay ang isa po naming kapatid na sa kanya pong katauhan, marami ding tinuran ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching na nagkaroon po lahat ng kaganapan sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa aming kapatid na si Ate Mirna ng Bisal, San Pablo. Muli po, Ama. Paborit pasasalamat ay binabalik ko sa iyo sa panibagong araw na ito, buhay na pahiram mo. At sa patuloy na paghahari ng kalooban mo, nabigyan kami ng karapatan na sa tuwin ay makatindig sa harapan upang maibahagi at maisiwalat ang iyong kahiwagaan. Nawa po, Ama, hambing sa tinura ng kapatid kong si Cecilia, manguna't maghari ka at ang pawang katotohanan ang bigkasin ng aming mga labi sa banal mong harapan. Amen. Buhay po ang Diyos. Buhay na buhay po ang Diyos. Salamat po, Ama. Kagabi po, kung mayroong naririto kagabi, tiyak po may naririto kagabi, sabi ko, kagalakan sa puso ang sa tuwin ay bigyan ng pagkakataon ng Ama makatindig sa harapan. At hindi ko po sinasadyang lumuwal sa labi ko na kung kalooban mo, Ama, ako'y hindi nagpaparinig, maaring nagpapadama sa kapatid ko. Bukas, kung ako'y tatawagin mo, muli nakahanda ako. Salamat po, Ama. Kung papaano po ang ating kapatid na si Cecilia, tinawagan ng Ama sa harapan upang magsiwalat, magpahayag at magbahagi, bilang siya ay isa sa kaanak ng ating minamahal na Apo Conching bilang kinalugdan sa buhay pagkatao, at siya ang unang kapiling ng mahal na Apo sa tuwirang panggagamot na kaloob ng Ama sa kanyang katauhan. Hindi ko na po muling uulitin sapagkat narinig nyo na po ang kanyang pahayag. Ang nasa ko pong ibahagi sa kalooban ng Ama sa inyo mga kapatid ay kung papaano naman po sa aking katauhan na ako'y tinawagan sa dakong ito ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, na kung papaano sa unang buhay ay tinawagan din po ako sa pamamagitan ng karamdaman sa katawang lupa. Hambing po din sa iba na naririto. Iba't ibang kaukulan po kung paano tayo tinawag ng Diyos. Karamdaman sa katawang lupa, karamdaman sa kaluluwa, at marami pang iba. Pighati, kagalakan, kalumbayan, at kung ano-ano pa. Ako po ay karamdaman. At kung papaano ako'y tinawagan pagkalipas ng iba't ibang bukol na tumubo sa aking katawan, na noong mga panahon na yon, kung hindi ako nagkakamali, ay ilang ulit ko na pong naibahagi sa inyong harapan na nung hindi ko pa kilala ang Diyos sa katauhan at pamamagitan ng mahal na Apo Conching, sa pamamagitan ng banal na espiritu, ako po ay nagkabiyak-biyak sa aking tiyan at ibang partis ng katawan. Ako po ay nagkasugat-sugat sa aking buong katawan, maliban sa muka, kamay at paa. Ako po ay natamaan ng tubo ng poso sa lalamunan. Kung papaano sa dating buhay, pinahiram kami ng kaunting tinig ng ating Panginoon, na kung saan ang tinig na yun ay nagamit pong panghanap buhay upang makatulong sa pamilya noong mga panahon na yon. Kay dakila ng Diyos, hindi po nabasag ang aking gulong-gulungan,
Imaginin po ninyo yung tubo ng, yung pong tangkay ng poso na umagting at tumama po sa lalamunan ko. 9 na araw akong nawala ng tinig. At marami pa pong ibang karamdaman. Bulutong. Hindi po yung bulutong na maliliit, yung pong bulutong na malalaki. Lahat po ng partis ng katawan ko. Bata pa po ako noon, ng mga panahon na yon. Siguro po sa edad na to. Sa edad ko ngayon, maunawaan ninyo ibig kong sabihin, nung araw po na yun, sa amin papunta sa Maasin, mahal po ang bayad sa tricycle. Kami po'y pinapasan lang, nakasakay sa tumba-tumba at ang katawan ko po'y puro sugat. Nakatakip po ako ng bandana at yung bandana nakadikit po sa lahat ng langib ng sugat ko. Marami pa pong mga karamdaman akong pinagdaanan sa katawan ko. Marami po kaukulan sa sugat, mga bukol. At yung pong pinakahuling bukol na pinahintulutan sa aking kanang dibdib, doon na po nagpakilala sa akin ng Diyos. Doon ko na po umpisang nadama na miting-miting kong makilala siyang ganap sapagat ang hiwagang nakamtan ko po sa paggaling ng bukol ko sa kanang dibdib. Hanggang ngayon po'y taglay-taglay ko ang kalusugan at kagalingan. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Salamat po. At ang nais ko pong ibahagi sa inyo kung papaano ako'y isang buhay na patotoo na sa bawat pagtindig ng mahal na apo sa harapan bilang ginagamit ng ating Panginoon, bilang kinalugdan, pinili, hinirang at hinugot siya sa karamihan. At tuwiran siyang ginamit upang maghayag ng mga banal na aral, ng mga banal na salita ng ating Panginoon. Bakit ko po naituran yun at bakit ko po nasabing ako'y isa sa buhay na nagpapatotoo sa inyong harapan? Noong pong mga panahon na yun, na sa madaling salita, ay nadama ko ang Diyos, nadama namin na ang Diyos ay buhay, na sa pangatlong bukol na tumubo sa aking katawan ay di niya pinahintulutang ako'y maopera, ito'y mabiyak, kundi sa pamamagitan ng aking pagtitiwala, pananalig at pananampalataya na siya'y buhay at may magagawa. Pinagaling ako ng Diyos, pinagaling niya akong lubusan. At nung mga panahon na yon, sa paggaling po namin, humayong muli ang banal na imahe ng ating mahal na mabathalang awa bilang Divine Mercy. At kung saan po sa Bisal San Pablo, una pong ipinanig sa aming tahanan. At doon na nga po, nagumpisang paglakad pa ng mga ilang panahon, linggo, buwan, ay napili po kami, pinalad na maging kaisa, mapabilang sa hinirang ng ating Panginoon sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At noon nga po, kami ay pinahintulutan. 4 po kami, ako ang kabiyak ng puso, ang aking kapatid na JR at ang aking pong sister-in-law na kabiyak ng puso po ng kapatid na JR. Sunod-sunod na po kaming hinirang. At pinahintulutan po ng Panginoon na kami ay gamitin ang banal na Espiritu na binahaginan ng karampot na karapatan na makapanggamot kung papaano ang ginagampanan ng mahal na Apo. At noong mga panahon na yon, pinahintulutan kami ng mahal na Apo na manggamot sa aming tahanan. Mahigit 2 taon po yun. At doon sa pagtakbo ng mahigit na 2 taon na yon, hindi man po tuwiran kung anong nagaganap dito ay naganap sa amin, halos po iisa. Ipinaranas po ng Panginoon sa pamamagitan ng yaon palang tinatawag na pagsubok at bilang pagdalisay sa kanyang mga hinirang. Naranasan din po namin ang may madaling araw, may dinadalang pasyente, minsan walang buhay, may mga may sugat. Naranasan ko po na sa amin po, poso lang, kami pa yung nangigib ng tubig para magbanyos, kami pa po yung nagluluto minsan ng mga dahon-dahon, sapagkat yun po pala yung isang kaparaanan ng Diyos upang higit mo siyang makilala. Amen po ba? Yun po mga sakripisyo na yon. Subalit sa hinaba-haba ng panahon, ngayon po unti-unti kong nararamdaman at naramdaman na wala po pala yung mga sakripisyong yon. Sapagkat sa nasilayan ng aking mga mata sa dakong ito, na kung papaano, nung kami ay pinahintulutang manggamot sa tahanan, manaka-naka, 2 beses 1 linggo kami pumaparito. Maliit pa po yung altar habang kami rin naman ay nanggagamot. Manaka-nakay naririto kami. At tandang-tanda ko ang tinura ng mahal na Apo Kunching
Ang wika niya, mga kapatid kong minamahal, balang araw, sa dakong ito, tinitindig na po ang dambanang ito, bagamat hindi pa tuwirang ganitong tapos na tapos, may maliit pong adoration dito. Balang araw, mga kapatid, kayo ay titipunin ko. Lahat kayong mga hinirang ko bilang mga alagad ko'y titipunin sa dakong ito. Na kung saan sa dakong ito ay dito tayo magpipiling-piling na kung anong kalooban ng Diyos ay siya nating tutup din. At doon na nga po, nag-umpisa yung mga kaganapan sa mga unang mga hinirang ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo ay unti-unti na kaming tinipon sa dakong ito. Sunod-sunod na po sila Mami Maris, sila Mami Beth, at marami pang iba, sila kapatid na Marie. Marami po. At hanggang sa napatahan po kami sa tahanan dito sa 3rd floor. Ipinatunghay po sa amin ng Panginoon ang samot-saring hiwaga niya, ang mga kaganapan at pag-aatas niya na kung papaano may sumusuka ng dugo. Dito rin sa dakong ito, may madaling araw, may katanghalian, halos hindi na po natutulog ang mga nakatahan dito kasama ng mahal na Apo. At tanda-tanda ko po ng mga panahon na yon. Sumusunod ako. Pakapakinggan niyo po mga kapatid, ano po? Sumunod ako. Mayroon akong hindi maunawaan sa sarili ko na kung saan nanggagamot kami sa tahanan. Nanggagamot ako, nandun yung nararamdaman ko, ang Panginoon Diyos ay buhay. Subalit hindi hambing sa nararamdaman ko ngayon. Noong mga panahon na yun, may dumaratal sa puso ko na ano ba itong ginagampanan kong to? Ang mga kuko ko'y maitim na maitim. Sa pagbabanyos ko sa mga pasyenteng dumarating. Kasi po, yung mga dahong nilalaga, siyempre po, ibinubuhos mo. Pagkatapos maghihilot ka. Hilot. Noong araw, noong pong mga unang dekada ng paghahandog ng Diyos, ay hindi hambing ngayon. Ngayon po'y napakagaan. Ang pag-aatas ng Panginoon ngayon, tama po ba, Mother? Ay napakagaan. Sa mga piniling mga kapatid, napakapapalad na po natin. Tayo'y nakaluklok, nakikinig tayo ng banal na aral, subalit ng mga panahong yaon. Sabi ko sa sarili ko, pag nanghihina ako, inaakayang pa akong tumungo dito, makikipagniig ako sa banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, tila sumusuko na ako hanggang sa magkasakit dahil sa pagtanggi. Biro nyo po, sa liit po ng aming tahanan, hindi po magkasya ang pasyente sa loob ng tahanan. Ang aming pong tahanan, yung pong kusina ng mahal na Apo ay ganun po, ganun lang po aming tahanan ng kapatid na Alan. Kung nakita nyo po ang kusina ng mahal na Apo, paano pong magkakasya ang pasyente? Kaya po sa harap ng aming tahanan. Mayroon akong kakaibang galak na nararamdaman, subalit, hindi pa lubos. Habang kami gumaganap, dumarating sa aking kaisipan yung parang nababagot. Sabi ko, ano ba ito? Naghahaplos, naghihilot. Noong araw po, kakaiba ang hilot, mga kapatid. Hindi haplos, pati dulo ng paa, buong katawan. Kaya po, tingnan po ninyo. Amen po ba? Subalit, may kakaibang lakas na taglay na handog sa aking mga daliri. Hindi po ako nalumbay dahil nabaluktot ang mga daliri ko. Kundi, ang ikinalulumbay ko, hindi ko pa maramdaman yung tuwirang katotohanan na ang Diyos ang nag-aata sa akin. Kasi pag gumaganap kami ng naaayon doon sa aming nararamdaman, hindi kami nakakapakinig ng mga banal na salita, ng mga banal na aral, hambing sa nagaganap ngayon. Nakakapakinig lamang kami sa pamamagitan ng pakikinig sa tape recorder. At dito na nga po, pumaloob yung nung unang kaganapan, nanghihiram kami kay Cecilia ng mga record sa tape. At habang nanggagamot kami, sinasaksak ko sa cassette recorder yung tape. Habang nanggagamot kami, sa kalooban ng Ama, pinakikinggan namin ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Apo. At hanggang sa nandito na nga po kami, umiiba ang mga kaganapan. Hanggang si kapatid na Pearl na nga po, nagiging high-tech na. Yung pong mga video cam, nagbi-video na po si Tita Pearl. Napapanood na po namin yung sa CD, yung mga kaganapan, hanggang sa naging ganyan na nga po.
Ang nais ko pong ibahagi nung tawagin po kami sa dakong ito, ay doon ko na po tuwirang naramdaman na ang amin palang ginampanan ay wala man lamang sa tuldok ng sakripisyo ng mahal na apo na ginampanan at magpahanggang ngayon ay ginagampanan sa dakong ito. Nagkasama-sama kami dito ni Mother Marisa dito sa 3rd floor at doon ay patotoong buhay na buhay ang Diyos at pawang katotohanan ng mga salita niya. Walang pagkabula sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na apo sapagkat tuwirang naganap sa amin. Alam niyo po mga kapatid, noong mga panahon na yon, dito kami nakatahan. Diyos ko, ngayon, pinagtatanto ko po. Dito po ako dinalisay ng Panginoon. Wag pong magkasala, hindi ko po itinatanghal dito ang mahal na apo Kunching o si Mother Marisa. Kundi ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ay kung papaano mula sa amin hanggang dito, naroon ang pagdalisay ng Diyos, mga pasyenteng walang tugot na pinadadatal dito sa mahal na apo. Si Mother, pag nasa 3rd floor kami, makakahiga lang kami pagtapos ng alas 12 at pagkatapos ng alas 12 ng gabi, magpupuri. At pagkatapos magpuri, dadaloy, hindi na po kami natutulog. Nararanasan ko po yumuyukayok. Dudungaw kami sa terrace, makikipagniig sa banal na espiritu, awitan ng awitan hanggang darating po ang katauhan ng mahal na apo sa taas, bababa na po kami dito sa harapan at dito po sa harapan ay magpupuri. Hanggang umaga na po yun. At pagkatapos po mag-aayos na ng altar, pamyamayay gawain na. Ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, kaya ko po naitura na isa ako sa buhay na patotoo. Sapagkat kung bibilangin ko po ang mga kaluluwa, ang mga pasyenteng pinagaling ng banal na espiritu sa dakong ito, sa katauhan ng mahal na apo, hindi ko na po kayang bilangin. Hindi lamang po ako ang makapagpapatotoo, marami pa po. Patawad po, hindi ko mapigil ang aking bibig sa kagalakan ng pagbabahagi. Kung papaano gusto kong patotohanan na walang pagkabula, na ang ating minamahal na apo Kunching ay katotohanan ginagamit ng banal na espiritu. Ang kanyang katauhan ay ginagamit ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ipinahahayag niya sa harapan. Unti-unti kaming nangabuksan. Unti-unti tayong nangabuksan. Amen po ba? Unti-unti tayong higit na patuloy nagnasa at nagmithi na patuloy tayong makarinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, marami pa po, subalit naniniwala po ako na sa kaunti kong ipinahayag, kaunti man o naparami, nawa, ito po ay tumimo sa inyong mga puso na huwag na po nating sayangin na sa bawat araw sa atin pong pakikinig, huwag po nating sayangin. Wala pong pagkabula. Ang banal na espiritu ay sumasa apo Kunching sa kanyang katauhan. Na sa bawat pagtindig niya at pagpapahayag niya sa harapan ay hindi bilang sangkatauhan, kundi ang lahat ay mula sa Ama. Kaya po mga kapatid, doon ay napagtanto ko, ang pinagdaanan ko palang sakripisyo ay wala lang, kundi yun pala ay isang daan lamang ng pakikibahagi namin sa sakripisyo ng ating Panginoon at gayon din sa katauhan ng ating minamahal na apo Kunching. Maraming salamat po at nawa po sa aking pagbabahagi, kayo'y nakapulot ng kaunting aral na higit magpapaigting sa inyong pananampalataya. Nais ko pong mag-alay ng isang maigsing awitin sa ating Panginoon. Nais ko pong pasalamatan ng ating Panginoon. Bagaman po ang awiting ito'y luma, subalit udyok po sa puso kong awitin para sa ating Ama. Salamat po sa iyo, Ama, sa iyong kadakilaan. Walang kahulilip at walang hanggan ang pasasalamat at papuring ibinabalik namin sa iyo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus.
ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Aming Panginoong Jesus, tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa amin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na't bigyan lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, Ama, sana'y samahan mo sa piling ng kinalugtan mo. Kami yakapin mo. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat po, Ama. Walang hanggan ang pasasalamat na sa iyo'y binabalik naming magkakapatid. Salamat po, Ama. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Ninamnam niyo po ba ang bawat pagbabahagi ng ating mga kapatid? At ang kanila pong mga awitin? Napaka-sarap po talagang alalahanin ng lahat ng sakripisyo